Magandang gabi po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa ng edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko. At samantalang sa mga followers ko sa Facebook at sa YouTube, may mga subscriber ko, syempre Team Replay. Ang ating background po ni iba na natin ngayon kasi mayroon na nga ngayong AI na pwede kang gumawa ng mga background na ganyan. Yun nga lang hindi ka mukha. Katulad yan yung background ko dapat si Sara Duterte. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit yan ang aking background sa usapang politika. So ngayon, hindi na po sa isang linggo puro mga views sa makikita nyo. Alam nyo naman, nagsasawa na kayo doon. Bagamat may mga tao naman na tuwan-tuwa doon sa mga background, ang gaganda. Pero ngayon papalitan natin, tingnan natin, testing natin na image ang gagamitin natin. Ayon sa paksa natin sa ngayon. Ang pagsapon natin sa ngayon ay hindi po yung pagkakaaresta kay Senator Dante Marcoleta sapagkat na-arrest siya kanina. Kasama na po ni dating Congressman Mike Defensor at yung isa pang nagbigay ng kontribusyon sa kanya ng milyones. Yon. Yung pang isa sa balita kaninang umaga at nagtatalo-talo sumuko ba siya o na-arrest siya. Ang paliwanag doon ng isang kakilala kong lawyer at to which I agree, hindi talaga naman siya sumuko. Pumunta siya to file a motion to quash at nagkaroon ng hearing. At pagkatapos nung dinismiss yung kanyang motion, ay yun saka siya hinuli. Sa madaling salita, he did not surrender. Pumunta siya doon para mag-challenge yung kanyang arrest warrant at para ipa-dismiss yung kaso. So, hindi yun pagsuko. Hindi pa sumuko lumaban Nagkataon na talo, so hinuli siya. O baka sumuko na rin siya, wala siyang magagawa. But anyway, hindi po yan ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin yung nangyari kanina sa Senado, nagkaroon ng Senate impeachment trial, day 1. At akala ko nga boring, pero talaga naman, ano ba, na-stress tayo dahil nagpalabas na naman ng kanilang mga diskarte ang magkapatid ng Cayetano. At syempre, hindi pa huli si Robin Padilla. Hindi rin pa huli si Amy Marcos. May kaunting hiri si Loren Legarda. Hindi ba? So, ang di mo lang narinig, si Bongo at saka yung magkapatid na Villar Di ba? Ang unang challenge na kasi 'di ba nung magbukas ang sesyon, ang nag-preside ay si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Tapos nung kasunod noon ay mag-elect sila ng bagong presiding officer. Nakikita ko naman yung point ni nung magkapatid Kasi sa isang banda, sinasabi nga sa saligang batas na although silent sa kung sino magpe-preside pag hindi presidente. Kasi nakalagay lang sa Constitution, kapag president nag impeach specified talaga na ang Chief Justice ang magpe-preside. Pero kapag any other official, kasama na ang mga justices, ang vice president, ang mga commissioners, ng mga constitutional commissions, ay walang sinabi, walang binanggit. So, ang pinupunto ng magkapatid na Alan, Peter at Pia, although kitang-kita mo si Pia talaga may hugot talagang kita mo yung pang-iinsulto niya. At talagang grabe, yung kita mo yung kanyang pangpatutsada. Talagang hindi pa rin sila nakaka-move on. May point sila to some extent. Kasi sinabi nila, ang intent ng mga framers ng Constitution ay kasi nagkaroon ng, alam mo ganito yan pag meron kang doubt sa provision sa saligang batas, babalik ka doon sa provision nung proceedings nung framers at naandun ngayon diskusyon na pinapalinaw na hindi ba kailangan na ilagay din kung sinong presiding officer na yung sabi naman Senate President yun, malinaw kaya hindi na kailangang banggitin. So, yun ang proceedings pero hindi nakasulat sa saligang batas. Ang problema, tumutok lang itong magkapatid na Cayetano doon sa provision na yun na ayon sa kanilang intent ng framers ay pwedeng ang speaker, ang Senate President. Pero wala naman kasing pagbabawal na ang ibang senador ang pwede mag-preside. In fact, meron pang isang provision na nagsasabi na the Senate has the sole power to try and decide and it has the power to promulgate its own impeachment rules. So, hindi malinaw na yung isa, sinabi na ang presidente kapag siyang i-impeach ang presiding officer, Chief Justice, tahimik na. Pero sinasabi nila intensyon ng mga framers na dapat Senate President pero hindi nila binanggit. Ang mas binanggit nila
yung karapatan ng Senado na magkaroon ng sariling rules. So, that is a prescribed power, a constitutional power. So, yun ang mas may kapangyarihan kumpara mo dun sa intent lang ng framer. Kasi yung intent ng framer, intent nila yun, hindi naman nila sinulat eh. Kung walang ibang probisyon, pwede pa sila. Nagkataon na mayroong ibang probisyon. When you read the Constitution, you read its entirety. Hindi binanggit. Parang ano yun paliwanag ko. Ang binanggit lang na Constitution kapag ang presidente, ang presiding office, ang impeach, ang presiding officer ay ang Chief Justice. Tahimik na sa iba. Ngayon, doon sa deliberasyon, may intent ang Senate President yun. Pero hindi nila sinabi. Pero, sa kabilang probisyon, sinabi na ang Senado may kapangyarihan na mag-prescribe ng sarili niyang rules. Kasama na yung sino magpe-preside. So yun syempre ang mas mabigat kasi sinabi sa kasaligang batas. Anyway, natalo naman doon yung magkapatid. Kita mo naman yung voting kanina. Ang pumabor na i-elect si Senator Chis Escudero ay yung majority. Tapos yung minority ang ayaw. So, siyempre talo na naman yung magkapatid. Madadagdagan na naman yung kanilang samaan ng loob. Diba? So anyway, so nagkaroon ng proceedings na binigyan ng pagkakataon ang prosecution para magbigay ng kanilang opening statement. Ganon din ang defense. May kanya-kanya silang mga grounds. Pero napansin ko lang, kasi masyado bang maaga para sabihin mo kung sino ang mananalo dito. Siyempre ang bias ko sa prosecution, alam niyo naman yun. I was trying to give the benefit of the doubt to the defense. Pansin ko lang si Sheila Season, ginagamitan niya lang ng angas eh. Pero sa totoo lang mahina, very weak yung kanyang basis. Ang una niyang bungad ay hinalal si Sara Duterte ng 32 million people. At ang gusto lang ng prosecution ay tanggalin siya, contrary to the wish of the 32 million. No one is above accountability. To be elected doesn't mean you're exempted. Matagal lang ibinasura ng Korte Suprema yung doktrinang yan na porket nanalo ka kahit may ginawa kang kasalanan. Kasi dati-rate, pag meron kang disqualification tapos nanalo ka, sinasabi, ay hindi, ano na yan? The voice of the people is the voice of God. Di ba? Ganon, you know? Matagal nang wala yung ganong basis. Hindi porket hinalal ka na maraming tao, tama na ang ginawa mo. Hitler was supported by millions of people but he still was Hitler. Di ba? Hindi pwedeng gawing argumento na porket popular ang isang politiko, kung kahit anong gawin niyang kasalanan, hindi siya pwedeng maparusahan. That itself. And then everything went downhill for Sheila Season. Binalik na naman yung issue na hindi tama yung pagkaka-impeach, hindi tama yung mga proceeding, etc. We have heard it before. And of course, I trust the prosecution panel is going to answer that. You know, it is really something na parang sabi ko, mamahal ng mga abogadong ito, tos ganyan lang pala ang kaya nilang idepensa. Wala sila kasi sagot. Kasi ang simple lang analysis nila, gusto lang tanggalin si Sara Duterte. Ganun lang. Na parang, walang basis. Ibig mo sabihin, kahit mali yung kanyang salin, bakit mo tinanggal si Justice Corona noon? Diba? Kahit hindi tama, kahit nag-amass ng wealth, kahit nagbanta sa buhay ng Pangulo. So, gusto lang tanggalin talaga, Sheila Season. Gusto lang talagang tanggalin na walang basis. Ano yun? So it's really very, very, parang sabi ko, I really want to give them the benefit of the doubt, and that is why kahit masama sa pakilasa ko, nakinig ako ng depensa niya. Pero I was so disappointed because it's all technicality. Di ba? Binuhay na naman yung wala daw present na yung ibang ebidensya daw, fishing expedition daw yung mini trial. Nasagot na yan noon Binanggit lang, mini trial. It's not the label that counts. Ang dami ng beses nasagot yun Inulit-ulit. Ibig sabihin yan,
Wala silang ibang maire-raise na depensa kundi yung technicality na hindi naman daw binanggit ng complainant. Paano naman babanggitin ng complainant yung mga basis, mga dokumentong wala silang access, hindi na pwedeng makumpulsory na yun ang nga lang BIR tax return. Paano ka Ibig sabihin, walang isang citizen ngayon na pwedeng mag-file ng impeachment complaint based on ill-gotten wealth na based sa income tax return kasi etong mga congressman, hindi pwedeng kumuha ng income tax return ng basta-basta, pinabalik sa BIR. Hindi ba? Impeachment court na ito. Ano pa kaya ordinaryong mamamayan? Ano bang basis? Di ba? Naman Sheila naman. Ano ba naman yan? Di ba? Nagagalingan pa naman ako sa'yo. Di ba? Pero ano ba yan? Alright. Sa madaling salita, of course, Jervin Luis was Jinky Luis, very powerful opening statement based on the point of evidence. Of course, yung mahiwagang kahon ng BIR, ibinalik ng Senado sa BIR. But without prejudice, kasi nami-misinterpret na naman ito ng mga tao. Kita mo, ibinalik. Pero, ang sabi ni Chis Escudero, BIR, ibabalik dahil wala pa naman, di pa naman sinasamo ng impeachment court. Pero, pwedeng emotion ngayon ng prosecution na kunin. At mag-rule doon ng Senado. Okay. Tungkol naman doon sa kaya no one is above accountability ha. Hindi porket inelect ka ng 32 million, ikaw ay pwede ka nang basta-basta na lang di ba? Tingnan naman ang mga image ng aking mga people, parang mga sila, parang sila Amerika, di ba? Anyway, hindi naman kamukha ni Sara yung para sabihin ko, well, ganyan talaga ang AI. Minsan, hindi kamukha. Kasi kamukha ni Sara Duterte, hindi kamukha, di ba? Di ba? Anyway, at least may Sara Duterte. Ano pa nangyari kanina? Yun nga, may nagtatanong bakit magkatabi daw si Senate Gatchalian, President, saka si Cheese. Sabi ko, yun kasi ay symbolic na ang presidente pa rin ng Senado si Gatchalian, pero ang dinelegate niya yung pagpipreside kay Cheese. At yun ay, you know, isang malinaw na desisyon ng mayorya. Ngayon na humihiling ngayon si Cayetano kasi nagkaroon ng ruling ngayon ang Chis Escudero na 16 talaga daw ang boto regardless of whether there are only 21 senators attending. Yun ang kanyang ruling. But sabi niya, without prejudice to someone going to the Supreme Court and asking for a decision about what should be or which one. Should it be 16 or less? Siyempre, gusto yun niya Cayetano. At sinabi niya, kausapin daw ang Sandigan Bayan kung pwedeng si Rodante Marcoleta at saka si Jingo Estrada maka-attend ng trial. Ano ba naman yun? May kaso ng plunder, gagawin mong judge sa impeachment court, found with probable cause. Diyos ko naman, ano ba naman yan? Ganyan ba tayo kababa? Di ba? Kasi yun nga yung issue tungkol nga doon sa ano ba yung voting threshold. Bagamat nag-rule si Chis Escudero na ah pwede naman questionin pero 16 daw talaga ang boto. Pero pwedeng pumunta sa Korte Suprema at mag-abide sila. Sana may pumunta kasi ako hindi ako pwedeng pumunta, wala akong standing hindi naman ako ang impeach, hindi naman ako although we can argue that it is of transcendental importance because it is about the Filipino people, so we can argue that way. But I don't know. Kung tatakbo ang prosecution sa itaas, sa Supreme Court para mag-rule. Kasi ko personally, ang tingin ko, it should not be 16. Kasi, to interpret it means we are going to that possibility that what if ang senador na tira lamang ay 15, di wala nang impeachment. Kasi hindi makarating ng 16. Kasi may mga nangyayari. Ito, may halimbawa pa ako ngayon kasi ang ganito. Pag wala
Ngayong hindi maka-attend si ano, si yung tatlo, si ano, si Bato. By the way, napansin niyo ba na hindi binanggit ni Cayetano si Bato? Binanggit niya lang niya si Marcoleta kasi si Jinggoy. Itong tatlong ito dahil wala, as if ang boto nila acquittal. So mag-isip tayo, paano kung merong isang senador na boboto sana siya for conviction? Boboto. Umattend lahat ng hearing. Boboto sana for conviction. Right? Nasa at halata mo na. At saka ano na may napagsabihan na siya, ang pamilya niya, di ba nagsasabi na siya. And on the day or just days before na magbobotohan, ay biglang namatay o na-incapacitated. So ano ngayon ang interpretasyon ng boto ng mamang yun? That will be converted into an automatic acquittal kasi hindi siya makakaboto for conviction eh. So madadagdag siya sa hanay ng mag-acquit. Right? Kita mo yun. Kunyari 16. 16 na ang ako magbibilang 16 na. Kahit hindi pa nabubotohan, ay meron ng 16 ng mga senador na mag-acquit. Magkukonvict. Merong 8, di ba? Na hindi. Dahil yung pang 16 na yon ay namatay na incapacitate, di siya makakaboto. So malilipat siya doon sa siyam. Magiging 8 plus 1 na acquittal. Dahil 15 na lang ang boboto ng conviction. When in fact, itong namatay na ito, na incapacitate na ito, would have voted. Kita mo? Kita mo yung irony ng ganong klase ng interpretation that, if you're going to count an incapacitation to be equivalent to an acquittal just because the person was not able to vote, there's something stupid and idiotic about that interpretation. Anyway, I'm not the Supreme Court. Sana merong pumunta sa Supreme Court para linawin ito. But nevertheless, from the very start, I want to tell people, with all these kinds of, the Senate, there are 8, and more so, there are 8 pro-Duterte senators right now, left in the minority. Halata mo naman. Plus the 3 na wala, na automatic acquittal na ang magiging boto ng mga yun kapag kahit pang hindi sila bilangin dahil nga sa rule na ito. Then there will be 11 who is going to vote to technically be counted as acquittal. Ako ang iniisip ko na lang ganito enough na magkaroon ng hearing para makita ng buong mundo anong klaseng katangahan at kabubuhan ang mangyayari sa atin na kitang-kita mo na yung mga ebidensya tapos ganyan pa rin. Kasi ako, I have no qualms. I think the evidence will speak for itself. Dito na lang sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ano pang pagdidebatehan natin dito? Di ba? Anyway, so sige. Sa Miyerkules, baka ang live natin sa Miyerkules ay hapon din dahil nga gusto kong panoorin pa rin muna yung nangyayari sa impeachment. Malamang halos karamihan sa ating usapan po dito ngayon, it's about impeachment except probably Friday. Kasi pag Friday, walang impeachment trial. Sige na. Sana nakapagturok yung kaisipan na pros ka ng puso at napabago pa na sa buhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, napagsilbi ako sa bayan dahil serve the people. Sabi ng UP. Okay, yung aking background, akong gumawa niya na. Artificial intelligence yan. Prinamp ko lang. Yan. Ang lumabas. Hindi nga lang siya kamukha ni Sara Duterte. Mas kamukha ni Sara Duterte si Tasha Girondan. Siya, sige na. Kwento na lang ulit tayo sa Miyerkules. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Nasaan man ginaroon sa mundo? Lalong-lalo na sa doon sa mga team replay. Okay? Sige. Bye for now. Talk to you Wednesday.